Alright! Isang magandang linggo sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs. Thank you so much at God bless po sa ating lahat. Hello sa mga kababayan ko, syempre i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also i-greet natin ng advance happy birthday si Ma'am Lita Arboleda. Actually mga kababayan ko, bukas pa po Monday ang kanyang birthday. So gin-greet na lang natin, iba ka makalimutan eh. So again, advance happy birthday kay Ma'am Lita Arboleda. At siyempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At siyempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating mga channel members. Nandyan sila si Ma'am Rosalinda Bornia, Shirley Fernandez, J. Tiberio Pilayo, Cosmo Defender, Samuel Membrado, and Via Bibar. Okay, so mga kababayan ko, before tayo mag-start sa ating mga topics, well, pag-uusapan muna natin itong isang DDS na nagangalan na John Pascual na nag-message sa atin sa ating Facebook Messenger last Friday pa. That is 1:37 PM sa afternoon mga kababayan. Kinumbinsi niya si Evan until at this moment. Isipin nyo, last Friday pa kami nag-start mga kababayan na nag-messaging kasi gusto niyang kumbinsihin si Evan na suportaan itong si Leandro Libeste. Until now mga kababayan, so kaming dalawa ay nagdebate. Isipin nyo, yellow daw siya mga kababayan, pero I have a feeling already, nung una pa lang ho na kanyang bungad, na sa kanyang mga messages, alam ko na siya ay DDS. Baka si Evan. Kasi wala hong yellow, wala hong mga pinklawan na sumuporta dito kay Libeste. Baka hindi niya alam mga kababayan. Tapos ngayon ginagamit niya yung mga pinklawan, ginagamit niya yung mga dilawan mga kababayan na siya daw ay yellow at saka suportado niya itong si Libeste. Kasi daw nagsasabi ng totoo mga kababayan. Tapos maamo daw yung mukha, mabait daw yung mukha. At saka si Libeste daw ay makabayan, makadiyos. Ang kanyang ginawa para daw sa bayan mga kababayan. O, di ba nakatawa talaga eh. Doon pala no sa kanyang ginamit na word na mabait ang mukha ni Libeste. Si Bongo nga, hindi makabasag pinggan yung mukha ng gunggong na yon. Mabait ba? Hindi. Mabait lang tingnan ang mukha. Pero, monsta pala. Di ba? Nakinabang sa Bongo, nakinabang sa Pogo, nakinabang sa mga D-Lords, nakinabang sa flood control projects. O di ba? Yan ba ang mabait? Diba, John Pascual? Nakakatawa talaga eh. So, until na mga kababayan, kinukumbinsin niya pa rin si Evan. So, ngayon, sinagot ko siya. Kasi yung una niyang bungad mga kababayan, sabi niya, 100% yan, Lods. Binigay ni Cabral sa kanya kasi hindi niya pinagtakpan nanay niya na may insertion din. Pero kay nanay niya, pinakamaliit 1 billion lang, sa ibang senador about 5 billion daw ang insertion nila. Panoorin mo interview niya kay Katon Yeng. Siguro hindi niya alam mga kababayan ko or hindi ito nanonood sa ating vlog. Matagal ko na ho nakita yung interview ni Leandro Libeste doon kay Katon Yeng. Di ba nabuking siya ni Katon Yeng at saka napaamin siya ni Katon Yeng. So ngayon siya ay aking sinupalpal mga kababayan. Sabi ko nakita ko na ho yan. Nakita ko na po yung interview ni Libeste doon kay Katon Yeng. So ngayon, hindi naman kasi yan legit ang nakuha ni Leandro Libeste. Bakit? Unang-una, nung sabi niya, ibinigay daw sa kanya ni Cabral. That is fake news. Hindi binigay ni Cabral sa kanya ng kusa. Kundi ito ay forcibly taken from Cabral's office. Yun ay pinilit, merong persa nangyari, kinuha ang file ni Cabral doon mismo sa kanyang office. Diba yun po ang kumalat na una na balita mga kababayan? Kinuha ni Libeste, pumunta siya doon sa office ni Cabral at saka pinuresahan niyang kinuha yung files ni Jose Cabral.
Diba? Tas yan ba ay legit? And next, base sa investigation ginawa ni Secretary Vince Dizon, itong si Libeste nagpunta doon sa office ni Yusek Cabral. Siya ay pumunta doon, gumamit sa isa sa mga PC ng staff ni Yusek Cabral without the consent of Yusek Cabral Jan Pascual. Baka hindi niya alam mga kababayan. Di ba yan po sinabi mismo ni Secretary Vince Dizon? Ang ibig sabihin, ninakaw. Ninakaw ni Leandro Libeste yung mga files ni Cabral doon sa kanyang office or office ni Yusek Cabral. Di ba nakatawa talaga eh? Pero alam niyo mga kababayan ko, di ba siya ay payak-iyak the other day? Or kahapon yun, during sa kanyang press con. Umiyak itong si Leandro Libeste kasi during sa kanyang press con, may tumawag sa kanya na daw malilintikan ang budget ng kanyang distrito. So nangiyak-ngiyak siya. At saka isipin nyo, during sa press con, may tumawag sa kanya. Nakakaduda talaga eh. Kasi palagi ang ginagawa ho ni Leandro Libeste. Diba during sa kanyang press con, meron mag-interrupt sa kanya tapos meron tatawag. And after that, meron ng kadamahang ginagawa. Napansin ba natin yan? Laging ginagawa yan ni Leandro Libeste. Not just 2 times, 3 times na ho yan. Diba? Alam na alam natin ang style ni Leandro Libeste. That is DDS narrative. That is DDS style. Bakit? Kasi si Leandro Libeste, siya ay isang OGT ni Digong. OGT yan ni Digong. Siya ay literal na DDS. At saka kung bakit, or isa rin sa rason kung bakit naging bilyonaryo itong si Leandro Libeste dahil din kay Digong. Baka hindi yan alam ng mga DDS mga kababayan. Di ba nakakatawa talaga eh? Kaya hindi kaya ni Libeste na ilabas yung hawak niya na file. Napansin niyo ba na gusto niya na si Secretary Vince Dizon ang maglabas ng file mga kababayan? Kasi hindi niya kaya. Bakit? Kasi kapag ilabas niya ang file na hawak niya, doon yan ma-probe ang kanyang ginawang krimen. Diba? Ninakaw niya ang file doon sa office ni Yusek Cabral. At kapag ilabas niya yung files na yan, doon mapapatunayan ang kanyang ginawang krimen. Diba? Kaya puro siya daldal. Kaya puro siya kumbinse na dapat daw or sana daw ilabas ng taga-ICI or ilabas ng taga-DPWH Vince Dizon yung mga files. Kaya puro siya utos. Diba? Tapos ngayon ginagamit niya yung yellow, yung mga dilawan na siya daw ay dilawan mga kababayan. Mga DDS, magbigay kayo sa akin ng kahit isang pangalan ng vlogger na sumuporta kay Leandro Libeste. Kahit isa lang. Diba? Or yung mga yellow na mga political analyst nila, sumuporta ba kay Leandro Libeste? Hindi. Kahit isa, hindi. Bakit? Kasi alam nila at alam natin na si Libeste ay isang DDS. Anong sabi ho ng mga political analyst na mga yellow or yung mga vlogger nila? Ang sabi nila, kung merong hawak na file na ganyan, itong si Libeste, ilabas niya. Dapat kusa niyang ilabas niya mismo. Pero hindi pa rin nilabas ni Libeste hanggang ngayon. Anong sabi ni Libeste? Kapag siya daw ay matigi, ilabas daw yung file mga kababayan. Kasi sinabihan niya ang kanyang nanay na ilabas daw ang file na hawak niya kapag siya daw ay titigiin. O diba? K-drama mga kababayan. Anong K-drama siya, Ivan? Kalokohang drama. Hey! Sakto ba yun? K-drama. Diba? K-drama, kalokohang drama. Parang tugmay. Hey! Hindi niya kayang makumbinsi si Ivan. O diba? So hanggang ngayon, nagme-message pa rin po sa atin. Hanggang umabot kami doon sa usapin tungkol kay Bongo mga kababayan. Tapos before natin pag-uusapan, ito si Bongo, saka napag-usapan namin ng DDS na yon, dito muna tayo sa balita na kung saan tungkol dito sa bakbakan ni Leandro Libeste versus Secretary Vince Dizon. For more details, let's watch this. Nagbabanggaan ang mga pahayag ni na Congressman Leandro Libeste at DPWH Secretary Vince Dizon kaugnay sa umano'y Cabral Files. Mapipilitan umano si Batangas 1st District Representative Leandro Libeste na ilabas sa mga pangalang anyay pumipigil kay DPWH Secretary Vince Dizon na ilabas ang umano'y Cabral Files na hawak daw ng kongresista. Yan ang sagot ni Libeste matapos na naging pahayag ni Dizon na hindi raw inauthenticate ng kalihim ang anumang dokumentong hawak ni Batangas Representative Libeste.
Sa isang panayam, sinabi ni Dizon na hindi pa niya nakikita ang mga dokumentong tinatawag na Cabral Files, kaya hindi niya pwedeng kumpirmahin ang authenticity nito. Kabaligtaran ng naunang pahayag ni Leviste na animoy pinatunayan na raw ng kalihimang files. Iginiit ni Dizon na noong Setyembre, pinilit umano ni Leviste kumuha ng kopya ng files sa tanggapan ni Yumao ng dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral at gumamit pa raw ng computer ng isang staff para isave ang mga ito sa flash drive. Ayon kay Dizon, ito mismo ang ikinwento sa kanya ni Cabral nung buhay pa ito. Tinanggi naman ni Leviste ang paratang at sinabing alam daw ni Dizon ang pagkuha ng files at hindi raw totoo na may pamimilit na nangyari. Ibinigay rin daw ito kay Leviste dahil umano sa spirit of transparency. Anya, naniniwala siyang may pagsang-ayon sa panig ng DPWH na ilabas ang mga dokumento in the interest of transparency. Kamakailan naglabas ng set ng mga dokumento si Leviste na may summary ng mga allocation per district, province at region mula 2023 hanggang 2026. I'm sorry that the public is impatiently waiting for more informations to be released on the proponents in the NEP, but I want to give the DPWH and USEC Claire Castro the chance to set the record straight before I prove that they have been lying. For them to say that there are no proponents in the NEP and they don't know who are the proponents in the NEP is a lie. Sa gitna ng palitan ng mga pahayag, inililaw ni Dizon na ipinasa na ng DPWH sa Office of the Ombudsman ang mga computer at files na ginamit at hawak ni Cabral, alinsunod sa sabina ng ahensya. Dagdag pa ni Dizon, ang ombudsman na ang may kapangyarihang sumuri, mag-analyze at mag-authenticate ng mga dokumento bilang bahagi ng ongoing investigation sa flood control scandal. Mga DDS, hindi ba kayo nagtataka dito kay Leandro Leviste? Bakit ayaw niyang ilabas ang file na hawak niya? Bakit puro pa siya pananakot? Di ba nakakaduda talaga eh? Bakit? Sinabi ko na, kapag inilabas niya ang file na hawak niya, dito mapapatunayan ang kanyang ginawang krimen. Kasi ninakaw niya sa office ni Yusek Cabral yung files mga kababayan doon sa PC, sa isa sa staff ni Yusek Cabral. O diba? Tandaan natin yan mga DDS. O diba? Mga kababayan ko, dahil lagi kong nasupalpal, itong si John Pascual, isang DDS na nagmesa sa akin, napunta kami doon sa trust rating your survey na ginawa ng SWS. Di ba nakita natin na bumaba or naging negative yung percentage na nakuha ni PBBM, tas ang taas ang nakuha ni Sara Duterte mga kababayan. Di ba? Tingnan nyo, ang inilabas na survey rating na gawa ng SWS. Sabi niya, dito sa rating, sa net trust ratings, nakakuha ng negative 3 si PBBM. Last September daw, plus or positive 7. Kasi ang survey na ito mga kababayan, this is last month or November 2025. Kay Sara Duterte, noong last September 2025, nakakuha ng plus 25, tas November, last month, plus 31. Lumundag ng mataas mga kababayan. O di ba nakakatawa talaga eh. Nas dito pa, sa kanyang trust rating, 43% last September, naging 38% na lang daw mga kababayan. Tas dito pa, kay Sara Duterte, from 53%, naging 56%. Tumaas. O di ba nakakatawa mga kababayan? Mabuti pala itong isang tamad, itong lagi ng travel and travel at walang ginagawa kundi manira lang sa ating gobyerno at kay President BBM, tumaas yung survey mga kababayan. Di ba nakakatawa talaga eh? Tapos itong survey na to, ito isinampal sa atin ni John Pascual, isang DDS. Sabi niya, tingnan mo, dahil sa kagagawa ng mga kalyado mo, ng mga pro-admin supporter, dahil sa ginagawang paninira daw kay Sara Duterte, mas lalong tumaas ang survey ni Sara Duterte. Sabi ko sa kanya, ang survey rating na yan ho ay binayaran. Ayaw niyang miniwala sa aking mga kababayan. Yan ay bayad ho na survey. Totoo lang DDS, yan ho ay bayad na survey. Bakit ko nasabi yan? Ang survey rating or ang survey firm na nga, di ba yung pangalan? Ang survey firm, yan ho ay office. Yan ho ay kumpanya. So kung hindi sila babayaran, saan sila makakuha or paano sila makaka-profit? Diba? Common sense lang ho, DDS. Kung sino ang mag-sponsor sa isinagawang survey rating ng office na yan, doon siyempre papabor.
Tingnan nyo kung saan pumabor yung survey. Doon kay Sara. Ang ibig sabihin, kalyado ni Sara ang nagbayad ng survey na yan. O, diba? Gets na ba mga DDS? Ganon yon. Paano masustain ng isang office kung hindi man sila magkaka-profit? Kung hindi sila babayaran. Common sense lang, logic lang mga DDS, di ba? Ang survey na yan, binayaran yan. At bakit binayaran yung survey? Kasi si Sara Duterte, mga DDS makinig, si Sara Duterte ay meron siya mga kinakaharap na mga matitinding issues. Di ba napansin ba natin, si Sara Duterte kapag meron siyang kinakaharap na mga matitinding issues mga kababayan ko, nagpapalabas ka agad ng survey rating. Tas sa taas ang kanyang survey mga kababayan. Kasi yan ay isang diversional tactics. Ganon yan DDS, dinadivert niya yung issues. Para yung issue, dito mapadpad ang ating kaisipan sa survey. At makalimutan yung lumang issue ni Sara. Pero hindi naman niya makakalimutan yung issue si Sara. For example, dito kay Ramil Madriaga. Hindi yan makakalimutan. Bakit? Dadaan lang ang survey. Pero ang issue kay Ramil Madriaga, nandyan pa rin yan, DDS. Diba? Kahit ang ginagawa dito ng kalyado ng mga DDS ay diversional tactics, makalimutan pa rin yan. Walang kwenta ang survey na yan. Kasi ang totoong survey, yung galing talaga sa mga netizens. Kasi dito sa survey na yan, sino ba ang pinagtatanungan ng survey rating na yan mga kababayan? Di ba malaging question talaga, sino ba ang pinagtatanungan ng survey na yan? For example, kung tatanungin ang grupo ng mga loyalista o grupo ng mga pinklawan tungkol kay PBBM sa trust rating o sa survey rating, I am very sure napakataas ng survey ni PBBM. Well, mag-survey tayo dito. Mga kababayan ko, mga loyalista, mga pinklawan, anong percentage o rating ibibigay nyo kay PBBM? Please comment sa baba, babasahin nyo mamaya ni Sir Ivan, okay? And also mga DDS, basahin nyo ang mga comment ng mga viewers natin. Kung magkano ang maibigay nila na trust rating at saka yung meron ka sa mga kababayan, di ba yung performance rating ni President BBM at magkano rin ang ibigay ninyo kay Sara Duterte. Okay? Again, so please comment sa baba. Babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. Di ba nakakatawa talaga eh? So dito mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang comment ng isang netizen. For more details, let's watch this. Alam nyo ba yung mga tao ngayon? Imagine mo, boboto ka sa isang magnanakaw, walang ginagawa. Wala na siyang silbi sa bansa natin, kundi travel. Tapos tumaas pa yung survey niya. Tapos yung nagtatrabaho na presidente is negative 3. Walang tiwala. Mas nagtitiwala pa kayo dito sa magnanakaw na ito. Diba? Lustay ng pera. Kaya mga Pilipino ngayon. Promise, sa totoo lang. O baka naman nagsusurvey itong SWA sa loob ng bahay ng mga Duterte. Tanong lang. Diba? Obvious na obvious, guys. Imagine nyo, guys, nakikita nyo actual, no? Nagtatrabaho yung ating mahal na Pangulo. Tapos ito, binoboto nyo itong walang hiyang Vice President na ito. Di ba? Ganun na ba talaga katanga ang mga Pilipino ngayon? Di ba? Ngayon, tapos sisisehin nyo sa Presidente, yung ekonomiya natin bumagsak. Di ba? Ba't hindi nyo sisihin yung si Vice President na pinagmamalaki nyo na mataas yung tiwala? Kung may tiwala kayo dyan sa Vice President nyo, bakit hindi nyo na tinatanong kung anong tinatrabaho niya, kung anong ginagawa niya, paano niambag sa bansa natin, anong naitutulong sa ekonomiya natin? Kasi puro pamumulitika yung ginagawa ni Sara Duterte. Diba? Paninira sa administration natin, wala namang silbi yan. Mga Duterte, mga walang silbi yan. Tapos tumaas yung trust rating. Diba? Ano yan? Magkano? Bayaran? Kaya minsan, huwag natin magdiniwala din sa mga survey na yan. Hindi naman natin nakikita, hindi naman naka-live, hindi naman naka-live stream yung mga tinatanong nila. Baka yung tinatanong nila is maka Duterte sa loob ng bahay, sa Davao. Hindi yan, SWS, hindi dapat yan pagkakatiwalaan yung mga survey na yan. Hindi yan credible. Diba? Tingnan nyo yung nakikita yung ginagawa ni PBBM. Tingnan mo doon sa social media mismo. Di ba sa account nila mismo, sa Malacanang account mismo. Doon nakikita, hindi diyan sa survey kasi ang survey pwede bayaran 'yan. Oh, di ba?
Yan ang mahirap sa atin, mga Pilipino, mga ob-ob na rin kahit papano. Kasi hindi marunong tumingin sa mga leader na may ginagawa sa wala. So, ganun katindi. Kaya, don't expect na aangat yung bansa natin. Kasi kahit tayo mismo ang naglagay sa mga leader na alam naman natin, walang alam. Tayo mismo yung bumoto. Di ba? Nagtitiwala ka. Pero ngayon, bakit hindi tumataas ang sahod? Di ba? Humihina yung ekonomiya natin. Oh, sisihin yung gobyerno. Yung mga pinaupo nyo sa posisyon, hindi naman marunong, hindi naman wala namang alam. Di ba? Hindi yung dahil famous, dahil sikat. Basta na lang kayo makaboto dahil nagustuhan nyo. Tapos, gobyerno asisihin nyo pag hindi kayo masinso sa buhay nyo. Kasi nga, tamad. Ang binoto nyo, tamad. Kasi ikaw, tamad din. Di ba? Alam nyo, ninanakawan na kayo, harap-harapan, kayo mismo, supporters ng mga leadership na yan. Tapos, sasabihin nyo sa sarili nyo, hindi kami umunlad, hindi kami umasinso. Tamad kayo eh. Gusto, pag nanakaw ang gusto nyo eh. So, ganun yun, sinusuportahan nyo sa Duterte, mga Sara Duterte na yan. Alam nyo naman, may mga kaso yan. Di ba? May nakaambang na impeachment yan. Tapos sasabihin ang gobyerno, kaya kami naghirap, kaya kami walang makakain, ang mahal ang bilihin, tangan kayo, ang binoto niya wala namang alam. Tapos isisi nyo sa lahat, kay PBBM, wala kayong tiwala, di ba? Di doon kayo humingi ng tulong sa inyong Vice President na wala namang ginagawa, kundi is maglustay ng pera ng bayan. Akala nyo ba, hindi rin kayo apitado, di ba kayo nagbayad ng tax? Bayad din kayo. Kaya pag may mga problema dyan, punta kayo dyan kay Sara Duterte, huwag niyo susayin si PBBM. O ngayon mga DDS, nakita nyo na ang reaksyon ng isang netizen. Yan ang totoong reaksyon, yan ang totoong nakikita ng taong bayan. Bakit? Napaka-imposible kasi na yun lang ang nakuhang survey rating, trust rating ni President BBM. Na samantala, si President BBM napaka-hardworking ho. Nakikita natin na siya ay nagtatrabaho at palagi hong nagbibigay ng magandang programa sa taong bayan. At saka dahil rin kay President BBM, nabuking ang sindikato, nabuking ang mga korap ng mga opisyal sa ating gobyerno. So nangyari, kinasuhan ang iba na kulong na. Diba mga DDS? Tapos ngayon, yun lang na survey rating ang nakuha ni President BBM, napaka-imposible talaga. So ngayon, nakita nyo na ang reaksyon ng netizen. So ngayon mga kababayan ko, mas lalong nanggalaite ang itong isang DDS na si John Pascual sa akin, bagay sa Ivan. Kasi nga, diba, kinumbinsin niya ako na suportahan itong si Leandro Libiste. Pinakitaan ko siya ng ebidensya na itong si Libiste ay nagsinungaling. Ang kanyang listahan, merong kasinungalingan doon. Bagay sa Ivan. Kasi kasama rin doon sa kanyang listahan sa insertions mga kababayan or merong insertions, isinama niya yung patay na tao. Itong nangangalan na former representative si Marisol Panotes. Siya ay patay na last April 29, 2022. Pero bakit nakasama siya sa listahan ni Leandro Libiste na merong insertion sa 2025 budget mga kababayan? O diba na booking? Kasi yan ay gincheck yung mga pangalan na yan. And then, ang ating otoridad, ang ating gobyerno ay meron sila nakita na pangalan na patay na. Ang ibig sabihin, itong si Libiste nagsinungaling. O di ba nakakatawa talaga eh. So ngayon, ang banat sa atin, itong ating kaibigan na DDS, wala, hindi mo na talaga suportaan si Libiste kasi ayaw mong malaman na nagnakaw itong si Martin Romualdez daw, mga kababayan. At saka si President BBM. Ayaw ko lang daw malaman, kaya ayaw kong suportaan itong si Libiste. So ngayon, sabi niya, tingnan mo yung ICI. Kinasuhan na ngayon ito si Martin Romualdez. Yan ay fake news. Ito ay patunay na hindi siya updated mga kababayan. Bagay sa Ivan, kasi hindi ho yung ICI ang nag-file ng kaso kay Martin Romualdez. At saka hindi rin nabigay ng recommendation ang ICI sa ombudsman na kakasuhan itong si Martin Romualdez. Bakit? Kasi walang ebidensya. At saka ipinakita niya sa akin mga kababayan, yun lang caption
ng kanilang vlogger na DDS. So dapat niyang malaman ang totoong balita. For more details, let's watch this. Investigasyon kay dating House Speaker Romualdez, walang finding na guilty o liable. Ayon po yan sa ICI. Lumabas sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure na wala silang finding o conclusion ng pagiging guilty o liable ni dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez sa maanumalyang flood control project. Nakasaad ito sa isinapublikong kopya ng referral ng ICI sa Office of the Ombudsman na nagrekomendang imbestigahan si Representative Romualdez. Naniniwala ang ICI na mas equipped ang Ombudsman na tukuyin kung may administratibo o kriminal na pananagutan si Representative Romualdez sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. ICI aminadong walang ebidensya laban kay Romualdez. So sa batas po, hindi sapat ang hinala, hindi rin sapat ang ingay. Ang ebidensya, iyan ang sukatan. At sa puntong ito ng investigasyon, aminado mismo ang Independent Commission for Infrastructure, wala silang mahawakan laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Pati nga, di ba, si DLG Secretary John Vic Remulla, mga kababayan, na siya ay kumbinsido na walang ebidensya na magpapatunay na sangkot sa flood control anomaly itong si dating Speaker Martin Romualdez. Wala. Pati yung ICI, mga kababayan. Tapos ngayon, itong mga DDS, sasabi nila ang ICI daw nag-file ng kaso kay Martin Romualdez, mga kababayan. Ang ibig sabihin, hindi sila updated. Sila lang ay nakabase lang kung ano ang sasabihin ng kanilang vlogger. Di ba, nakakatawa talaga eh. So, ganyan ho kababaw ang lohika at saka common sense ng mga DDS. Hindi rin sila updated, mga kababayan. So sana lagi silang manood dito sa vlog ni Sir Ivan para sila updated. At saka dapat rin silang maniwala or manood sa mga mainstream media. Ang problema kasi ng mga DDS, mga kababayan, ay hindi sila nanonood sa mga mainstream media. Doon lang sa mga vlog nila na laging napapalaganap ng mga fake news. Diba? And also, ipapakita ko sa inyo itong vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Walang nakumbinsi or nahikayat na malaking political party o organization ang mga maka-Duterte o Duterte supporters para suportahan sila at makanilang matanggal o mapabagsak ang Marcos administration. After 3 years ng mga batikos, mga ginawa, ilang Pasko, pangatlong Pasko na ito, ng mga batikos nila sa nakaraang mga taon, walang nangyari. Alam niyo kung bakit? Kasi yung pong lehitimong oposisyon na Piklawan-Dilawan o mas kilalang Liberal Party, hindi sila sinamahan. Mga politiko sa Senado, Kongreso o sa labas ng gobyerno, maging sa local position, walang sumama sa maka-Duterte. Nanatiling oposisyon ang lehitimo na grupo ng Liberal Party, pero constructive, maayos ang kailang pagtrato. At marami pa nga sa mga ginagawa ng gobyerno ay sinuportahan nila under President Marcos. Kahit na anong panawagan, kahit anong paninira ng mga Duterte follower supporters sa administrasyon ni Pangulong Marcos, hindi sila sinuportahan ng lehitimong oposisyon, Liberal Party, Piklawan, Dilawan group. Kasi nakita nila na posibleng sila gamitin lang o nakita nila na iba ang galaw ng mga maka-Duterte. Hindi naman kasi ugali ng Piklawan, Dilawan na makisawsaw na lang sa issue. May sarili silang pananaw, paniniwala kung ano ang kailang dapat gawin at kung ano ang issue sa Marcos administration. Nakita nila na hindi naman kailangan at hindi naman dapat pabagsakin ang Marcos administration dahil lang dun sa pagkakakulong ni Duterte at kanyang mga kaalyado. Dahil yun ay parte ng rule of law. Hindi naman trabaho ng Office of the President magpakulong ng walang kasalanan, ng walang ebidensya. Ang trabaho ng Executive Department, ipatupad lang ang batas. Yun ang naiintindihan ng maraming matitinong Pilipino. Kaya paano naman sasama ang
lehitimong oposisyon at civil society group. Sa mga maka-Duterte na alam naman natin, ang layunin nila ay mang-agaw, palitan si Pangulong Marcos, iupo nila si Sara Duterte. Yun lang naman wala namang iba. Kaya kahit na anong mga batikos at gawin ng mga Duterte, vloggers, abogado at kung sino-sino, wa-effect. Sabagay, baka naman hanap buhay na nila yan, kumikita sila. Kasi hindi naman pwede na walang financer, walang producer ng kailang mga ginagawa. Dahil hindi naman magtsatsaga yung mga yan ng sakripisyo lang. Hindi. Ang mayroong layuning mang-agaw ng kapangyarihan o personal ang layunin sa gobyerno, mayroon po yung financer, producer, director at writer. Pero tandaan nyo, sa takbo ng politika sa Pilipinas, pag lehitimo ang issue, hindi kailangan ng financer. Hindi kailangan ng direktor. Kusang gagalaw, kusang magsasalita, kusang ang mga mamamayan ay lalabas at magsasabi ng kailang mga hinaing. Voluntary. Walang hakutan, walang bayaran. Basta lehitimong issue. Pero pag ang issue ay pang sarili, tulad na sinabi ko, mang-agaw, magpabagsak, walang gagalaw yan, walang suportang pinansyal. Kung sabi nila wala, sabi lang nila yun. Hindi naman nila aaminin yan. At dahil dyan, nakikita yan sa tingin ko at pananaw ko at observation ko at opinion. Nakikita yan ng grupo ng Liberal Party. Piklawan-dilawan na kilala. Kaya hindi sila talaga mahihikayat at hindi sila sasama sa mga maka-Duterte. Pangalawa, biktima rin ng mga pang-insulto, panlalait, pambabastos ang Liberal Party at Piklawan-Dilawan during Duterte administration. Yun ang hindi yata nyo naalaala. Kaya after 3 years sa aking observation, walang malaking suporta ang Duterte Cup. Tingin ko nga nabawasan pa. Malaki na nawala sa kanila. Hindi na totoo yung 32 million. Wala na yun. Lalo na ngayon, pasintabi na, Paskong Pasko, kung inyong makikita, maririnig, at aaralin nyo ang mga statement ni Sara Duterte pag walang binabasa. Wow! Tapos gusto maging presidente? Gusto nyo ipalit kay Pangulong Marcos? Hindi ganun kahina ang mga Pilipino. Ang mga Pilipino ay maglalagay ng gusto nilang maging Pangulo na merong sapat na kaalaman, karanasan, pang-international, pang-national, ang mga statement, galaw, at ginagawa. Sa ngayon, hindi nakikita yan. Mga qualification na yan sa inyong kampo, sa kanilang grupo. Malayo-malayo. Naku, ayaw ko nang ipakita yung mga video ng mga statement, open forum, at saka interview na walang binabasa. Oh my God. Kakatawan sa international community. Haharap sa United Nations. Haharap sa business community. Haharap sa Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC. Haharap sa ASEAN Summit. Haharap sa European Union. Haharap sa international organization, both government and private sector. Wow! Kaya maghanap tayo ng may tapang, matalino, may kakayanan, may qualification, na ang layunin maglingkod sa bayan. Hindi pang sariling kapakanan. Eh, marami dyan, maniwala kayo. 110 million o 115 million. Imposible naman tatatlo, apat na pamilya lang ang aasahan natin o apelido. Hindi po, marami. Maglagay tayo siguro ng businessman na papasok sa politika. O baka magbabago tayo. Kung ayaw na natin ng mga trapo, ayaw na natin ng malaking pangalan, maglagay tayo ng bagong pangalan na may pag-asa.
para sa ating pamilya at kabataan. Yun ang importante. Huwag pang sarili. Pag puro pang sarili, wala kayong kakampi. Pag puro pang sarili, wala sa inyong kakampi. Yan ay totoo. Okay, so before tayo magpapatuloy, well, i-acknowledge muna natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na-comment dyan sa baba sa ating comment section. So, ang nanguna sa ating listahan, nandyan si Nemi Hasigawa. Mayroon siyang 35 na mga comments. Nandyan rin si Sam Pagita. Mayroon siyang 32 na mga comments. Gima Camarines. Mayroon siyang 19 na mga comments. Nandyan rin si Hardy Padrogane. Mayroon siyang 18 na mga comments. And Tess Paraon. Mayroon siyang 10 lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yan ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Aurora David, Maglo from Seattle, Mones Borromeo, Santa Claus, Melinda Sarmiento. Nandyan rin si Rolando Sulit, Rowena Takimura, Johnny Howard, Elizabeth Bakulkol. Kasama rin natin si Leonardo Manansala, Rowel Suarez, Ma'am Carclia. Nandyan rin si Ruben Gorospe from Los Angeles, Tinkerbell, Nestor Potian from Norway. Ay shoutout natin si Ferdinand Calipho, Grace Aldredge, Maria Medasiplon, Grandma Malo Whitey, and hi to Sir Jaime Garcia. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog ni Mike Cervera. For more details, let's watch this. Alam nyo mga kababayan ko, ito ho, si Libiste. Ang dami na itong, mga kababayan eh. Ang daming mga pasikot-sikot, ang daming drama, ang daming, pukin ang ina rin to. Mukhang ito mga kababayan, hindi yata napalaki ng nanay ng maayos, Sa palagay nyo, mga kababayan ko, mukhang hindi napalaki rin ni Loren Ligarda, Kasi mga kababayan, pati nanay niya, binibira. Oo. O, ewan ko, anong plano nito? Ito daw mga kababayan, di umano na kick out sa eskwelahan sa Amerika dahil daw po, sa pandaraya, pati exam mga kababayan, abay kinokopya. Nangongopya daw mga kababayan ko, eto. O di ba? Dami pang paligoy-ligoy eh. O yun na nga eh. Alam nyo mga kababayan, kung totoo ka, wala ka ng paek-ek, di ba? Kung totoo ka, sapulin mo, head-onin mo na. Talakaya mo na, itodo mo na, latag mo na. Putik na yan, yung ganyang mga style, DDS way yan eh. Totoo, mga kababayan ko, yung ganyan pong style ng mga DDS yan. Yung bang ang dami-daming takeme, ang dami-daming mga kwento, ang dami-daming mga palabas, ang dami-daming drama. Pero ang ending mga kababayan, peke pala. Diba? Kanino style yan? Siyempre sa mga DDS lang. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, itong mga DDS na walang mga Diyos, mag-ingat kayo riyan. Sa totoo lang ho, yung mga DDS wala talagang Diyos. Oo. Sige nga, comment nyo nga kung may Diyos kayo. Sa mga DDS na nandyan, press 1 nga kung may Diyos talaga kayo. Dali na. Press 1 yung mga DDS na may Diyos. Kita nyo? Walang nag-press kasi wala talaga silang Diyos. Diba? Oo. Puro DDS yung nanonood sa atin. Ayan, kita nyo? Yan ang katotohanan na wala talaga silang Diyos. Wala kayong nakikita na mag-press ng 1. Oo. Kasi wala talaga silang Diyos. Diyos ko. Anyways, karton nila, Diyos. Yun. Eto na. Diyos nila yung karton. Si Digong lang, tignan natin mga kababayan tong si Libiste kung paano ipahiya. Neto naman, si Ted Pailon, mga kababayan,
Eto na. Pasok. Pero, sir, pwede ba akong magbigay ng isang pangalan? Well, go ahead. Maliban sa yung nabanggit ko last time on your show about Congressman Edwin Garjola na may over 20 billion projects dito. Kita nyo, no? Yung accent, kala mo, amboy. Amboy, mga kababayan, kasi Nepo baby pala to. Oo, sabi mga kababayan, Nepo baby ito kasi daw yung mga, magulang nito, nasa politika, na pag-aral sa Amerika, yun nga lang, na-kick out siya. Kasi mga kababayan, ang ginawa, nangopya. Tapos mga kababayan ko, naging padidies-dides to. Pan pala ni Digunyo to. Pan pala, ni Amboy, si Digunyo. Si Digunyo pala mga kababayan ang nag-aproba doon po sa solar kinemi niya na ngayon mga kababayan, hindi naman pala pinapakinabangan, ha? Eto na. Wala hong pakinabang yung mga Pilipino doon sa mga pinaggagawa niya, pero mga kababayan, eto na. Over the weekend kasi, may isa akong kasamahan sa Kongreso na nagsabi, bakit hindi lang ni Leandro isa publiko ang listahan? Ang sagot dyan na banggit ko na kanina, pero yung isa is, ayoko naman na magalit sa akin yung buong Kongreso. Pero dahil siya ay nanawagan na isa publiko ko, pwede kong banggitin ang insertions niya. Ito po ay si Bicol Saro Party List Representative Terry Redon. Nako, yan na. Ito mga kababayan, sa mga hindi ko nakakalam, yung binanggitong pangalan, yung Terry Redon, yung kwadrado yung mukha, ano? Yung congressman na madaldal din na kwadrado yung mukha. Yun po yung binibira niya. Nakalimutan niya mga kababayan ko, na kakahalal lang nung Saro Saro Bicol ba yun? Basta yun. Kahalal lang ho. Oo. Ngayon mga kababayan, binibira niya na meron daw hong insertion. Oo. Ito. Si Bicol Saro Party List po ay may 150 million pesos road project insertion sa Pamplona at Pasacao, Camarines Sur. Ito pong dalawang line items, 75 million pesos each, were awarded to the same company, Bicol Gold Rock, at a winning price of 73.5 million pesos, which is 2% below the approved budget. And the same company, Bicol Gold Rock, has cornered the majority of projects like this in this area. Kaya just to give that one little example, kasi nanawagan naman si Kong Redon na ilabas ang listahan, pwede niyang i-check kung tunay ba na ang Bicol Saro Party List ay nagsubmit ng 150 million pesos road project sa Camsur, at pwede nating tingnan kung may kaugnayan ang Bicol Saro Party List sa Bicol Gold Rock na contractor. Okay, but I'd like to remind the good gentleman from Batangas that Mr. Redon... Ayan na. Makinig ka, ha? Mr. Redon, remind mo. assumed, run for Bicol Saro Party List only this 2025 elections as the first nominee, ha? Dito pong Ayan na, puki ng ina, kinakabahan na, sinasabi niyong budget na 2025, ang presumption po dito, binuo ito noong 2024 pa po, no? Ibig sabihin, noong 19th Congress. So, most likely, that time, iba pa po ang kinatawan ng Bicol Saro. Just to put it in the right perspective po, Congressman. Kita nyo? Kasi ikaw gusto mo lang idama yung kwadrado yung mukha, ayan. Baka naman yung Saro Bicol na yun, Bicol Saro Kineme. Ito kasing mga party list na to, mga kababayan ko, sa totoo lang, puro lang naman ang gusto niyan, magnakaw mga kababayan ko, kita nyo, puro mga party list ang nadadamay, nasasangkot, pag nanakaw. Wag na tayong wag na tayong mamili. Basta magnanakaw, benggahin natin. Diba? Kahit pa mga kababayan ko, kahit sino, kahit pinsan pa ni Pangulo. Diba? Basta magnanakaw yan. Ganun. Eto na. No, ibig sabihin, Putik na yan, yung mata niya, nininervyos na. noong 19th Congress. So, most likely, that time, iba pa po ang kinatawan ng Bicol Saro. Just to... nga, ibang-iba pa. Bakit tinamay mo? Tapos biglang nga binago. Yun daw yung party list, hindi naman daw si Redon. put it in the right perspective po, Congressman.
Yes, sir. At yung mga insertions naman ng party list ay hindi ng congressman necessarily, pero ng party list. Kaya Okay. ako po, I agree with you. Yes, sir. Biglang kumambyo mga kababayan ko, yung party list daw yung tinutukoy niya. Hindi naman daw mga kababayan ang tinutukoy niya, si Ridon, ha? Oh. At yung mga insertions naman ng party list ay hindi ng congressman necessarily, pero ng party list. Kaya ako Okay. po, I agree with you. Pwede kong Ayan na, replay. Oh. banggitin ang insertions niya. Niya. Ito po ay si Bicol Saro Party List Representative Terry Redon. Kita nyo? Kaya paano natin paniniwalaan ang isang kumag na to? Kahit pa ayaw ko kay Ridon, mga kababayan ko. At mas lalong ayaw ko rito kung ganito magpaliwanag ito. Mga kababayan ko, siya lang naman yan. Kung meron ka talagang ebidensya, may sulat, meron kang mga files na magtuturo sa nanay mo at sa mga sinasabi mo mong, ay nako. Mga kababayan ko, di dapat nilabas na niya. Hindi yung meron pang andaming kwenta, wala namang kwenta. Ngayon, ang nangyayari mga kababayan ko, para na lang ito yung pulburon na video na pinalabas nila. Gagawin na naman nila ng mga baitang-baitang, uutuin yung mga mahihinang mga nilalang na katulad ng mga DDS na walang Diyos. Diba? Mga kababayan ko, ganun at ganun, paulit-ulit kasi doon nila nadadali, naloloko, nauuto yung mga DDS na walang Diyos. Oh! Tama ba mga kababayan? Oh, yun na. Ano rin nyo, ha? Oh, Bombo, Boss Mike, Bombo. Pasok! Sir, pwede ba akong magbigay ng isang pangalan? Well, go ahead. Maliban sa yung nabanggit ko last time on your show about Congressman Edwin Garjola na may over 20 billion projects dito, over the weekend kasi may isa akong kasamahan sa Kongreso na nagsabi, bakit hindi lang ni Leandro isa publiko ang listahan? Ang sagot dyan na banggit ko na kanina, pero yung isa is, ayoko naman na magalit sa akin yung buong Kongreso. Pero dahil siya ay nanawagan na isa publiko ko, pwede kong banggitin ang insertions niya. Ito po ay si Bicol Saro Party List Representative Terry Redon. Si Bicol Saro Party List po ay may 150 million pesos road project insertion sa Pamplona at Pasacao, Camarines Sur. Ito pong dalawang line items, 75 million pesos each, were awarded to the same company, Bicol Gold Rock, at a winning price of 73.5 million pesos, which is 2% below the approved budget. And this same company, Bicol Gold Rock, has cornered the majority of projects like this in this area. Kaya just to give that one little example, kasi nanawagan naman si Kong Redon na ilabas ang listahan, pwede niyang i-check kung tunay ba na ang Bicol Saro Party List ay nag-submit ng 150 million pesos road project sa Camsur, at pwede nating tingnan kung may kaugnayan ang Bicol Saro Party List sa Bicol Gold Rock na contractor. Okay, but I'd like to remind the good gentleman from Batangas that Mr. Ridon assumed, run for Bicol Saro Party List only this 2025 elections as the first nominee, ha? Ito pong sinasabi niyong budget na 2025, ang presumption po dito, binuo ito noong 2024 pa po, no? Ibig sabihin, noong 19th Congress. So, most likely, that time, iba pa po ang kinatawan ng Bicol Saro, just to put it in the right perspective po, Congressman. Oh, di ba? So mga kababayan ko, para sa akin kasi mga kababayan, kapag ka nagsinungaling ka ng isang beses, kadalasan ang sasabihin niya, kasinungalingan pa rin eh. Sa totoo lang, ha? Di ba mga kababayan ko? Kapag ka tinatapalan mo lang yung kasinungalingan mo ng another kasinungalingan, wala na ho. Lahat na sasabihin mo, kasinungalingan na yan. Kaya etong pandar nito, etong libiste, mga kababayan, maaari ho na yung iba, totoo, kaya lang, hindi niya ipalabas-labas kasi wala naman talaga siyang hawak na pruweba. Ganun ho yan. Kaya ho, ang nangyayari, ala tsamba, kung ano na lang yung pupulutin at kung ano na lang yung pong sasakyan ng mga DDS na tatanga-tanga, yun na lang. Oo. Kung ano na lang, parang kasabihan sa Ilocano.
Para bang sabi nga nila sa amin, sa Kailokohan, impalapal nga ayat, barbareng may salat. Ha? Ano? Tama ba yung mga Ilocano? Parang gano'n, no? Parang, impalapal nga ayat, barbareng may salat. Parang parang bahala na, pag binato mo kung sino tamaan, yun na yun. Ganon. Okay, so shoutout natin. Nandyan si Zaizai Gotchi from Riyadh, Saudi Arabia. Hi to Josephine Gallego, Carmencita Cumadao from California. Nandyan rin si Phil Macabato from Toronto, Canada. Elsa Singian, Apolonio Nocido. Nandyan rin si Ashin from Greece. Hi to Erlinda Arinas, Ricamar Ochida from Japan, Rosalinda Ilopre, Imelda Laide. Nandyan rin si Maria Maricho Freyaneza from Canada. Hi to Jenny Howard, Dato Jazim, Eme Mapalad, Noel Lufamia. Nandyan rin si Elsie Adaman, Imasa Panis, Lilibet Bermijo from Ruha City, Capiz, Richang Renz, Remy Nofel, and hi to China Angeles. Okay? So mga kababayan ko, ipapakita ko rin po sa inyo ang vlog na to. For more details, let's watch this. I want to talk about what's going on with the flood control issue as we end the year na walang nakulong na malaking politika. Tapos pag-usapan din natin yung mga iba't ibang mga personalidad when it comes to this issue. So I guess to start with you, Richard, ano yung ano mo dito? Like, John Vic Remulla's come out saying na suicide yung kay Cabral. It is Cabral. There is no cover-up. And it's not a fake body. It's there's no foul play. Tapos ngayon, you've got Leviste bringing out those files. Well, what's your take on all of this? Yeah, so as people know, as soon as I got back to the country, I interviewed si John Vic last week lang. Parang basically ang main thrust ng argument na is if may nahanap kayong butas doon sa forensic kasi si Fortun talaga ang dami yung sinishade niya parate and then meron pang comment about yung bilis naman ng DNA test, di ba? Parang ganito ganyan. Basically ang point na is ang pumalpak doon yung parang Tuba police chief kasi bandang Tuba na yan wala na siya sa Baguio doon sa Camp 4 yata or something, pababa na siya. So basically ito yung position nila, I don't wanna call it narrative, but the position of the government right now is mukhang suicide nga ito, pero there were just some mishap in terms of handling the forensics and all initially. So basically John Vic had to clean it up. Parang ganun yung position. Pero basically idea is mukhang na guilty siya and this was like a slow burn journey towards basically suicide and all of that. Man, ikaw di ba Mark? May duda ka ba? So tingnan mo yung comment section ko. Ang dami na confused. Parang lalong napaisip na tao. Parang ang dami angles. Meron pa rin konting duda. Pero yun yung sinabi nung official na yun yung sinabi nila I don't think there's any way pa dun sa body na matignan uli. Pero yung tas yung mga CCTV pa na lumabas, 'di ba? Na showing her na mag-isa doon sa Pero ako mas gusto ko makita yung mga iba't ibang associated na stories dito sa pagkamatay niya Like what? Hotel, yung sa the hotel where she stayed, yung mga files na allegedly na galing sa kanya. So yun yung mas gusto kong tignan na sa ngayon. And ako natatawa lang din ako. Kasi now that Cabral has passed away, now everyone is pointing to her na siya talaga yung pinaka-mastermind. Siya talaga pinaka-architect niyan. Wow. Parang ganun nangyayari. Parang which very seems convenient to say tapos na the evil is done. The biggest and maybe she is. Maybe siya talaga yung kasi she was the one na tumalon from Duterte to Right. So I'm guessing sila ni Bernardo, they were doing that scheme throughout that whole 9 years. Pero ngayon lang sila magtuturo na gano'n, ngayon lang sila parang sigurado sila si Cabral talaga gumawa. Kung kailan patay na si Cabral. So maybe meron siyang mga dirt on everyone that she could use against them, kaya hindi ganun ka bigat yung pressure sa kanya. Sir, death is convenient for all sides. Yun. So, pero syempre, yung foul play, medyo at the back of my mind, baka
posible pa rin. Pero sa ngayon, mas gusto kong tignan yung mga ibang aspeto nung nabubuhay pa si Cabral. Yung driver, yung asawa, yung mga ganun. Kasi parang I think John Wick was making some issue about yung parang reaction ng asawa. Medyo, kayo, how do you read it? Kasi hindi pa rin nag-go away yun eh. Ako yung problem ko, no, was Richard, when nakita mo to the driver, for me, was so weird. Iiwan mo yung amo sa gitna ng kalsada without her cellphone and bag. You know that the cellphone was in the car with you. Why would any driver do that? Unless sinabi niya sa driver, babayaran lang kita, wag papakamatay na ako, wag mo na akong I'll make sure your family is okay. Yung ba rason ba't niya ginawa yun? Why would he do that? Or saying, he's reporting to someone, eto na, parang yun pa, with that. Nakalatag na yung dapat mangyari, di ba? Parang ganon. So, hindi ko talaga alam. Ikaw, Mark, tingin mo doon sa ano? So far, yung storya naman ng driver has checked out sa oras ng sa hotel, pagpunta ng to be fair. At saka lumabas na yung CCTV na footage nga. Sa hotel? No, there was another one that lumabas ngayon na around 3:30 ata, if I remember correctly, yung just before she jumped, na nasa may ilalim na siya, nakaupo na, and tatalo na siya talaga doon. So for me, okay, but kasi sa dami ng kotse dumadaan doon, you can easily get all the CCTV. Crowdsource mo yan. Literally piece it together para talaga makita natin that moment when she jumped. Baka lumabas yun Or that moment between, nandyan siya, tapos yung nawala na, 1 minute difference. Yun Pero, tapos naalala ko din, sinabi din ng driver, di ba, na ang pangako sa kanya ni Cabral yata that morning o that day is, bibilang kita ng sarili mong bahay. Parang may ganun pa. Siguro, so may will na siya, parang ganun. Oo, parang meron siyang pamana na. So, siguro isang factor din yun. Doon naman sa asawa, ang daming lumalabas ngayon na issue na allege na meron daw ibang boyfriend si Cabral. So, baka hiwalay na sila It's strange. Di umano is strange. Di umano is strange. By the way, there's a website called Di Umano. Really? There's a whole page called Di Umano. I think it's a very good idea. Di Umano. Nag-share lang marites, political marites, mga ganon. Di Umano. Kaya siguro ganun yung reaction na lang na parang hindi siya ganun ka sobrang heartbroken nung nalaman yung news ng nung sasawa niya. Pero sa akin Mark, napansin ko na yun nga, lahat the attention is all on Cabral and Bernardo. Bakit walang attention on Bersamin and Pangandaman? Pangandaman is the budget secretary. Yet naalis lang siya sa trabaho. That's it. You were in charge of the entire budget. And ang daming kalokohan sa budget beyond the DPWH. NEPO. And now, resigned and wala na. What do you guys think of that? So, Bonoan, yung dating DPWH secretary. Nasaan na? So, isa namatay, isa tumakas ng bansa. Like, come on. The two resigned and then suddenly are parang media quiet na lang about them. What's going on? Yeah. Hindi, kaya nga, the biggest worry right now, guys, is what's gonna happen with speaking of the other Remulla, magre-release din siya ng list kasi soon about sino mga kakasuhan. Speaking of the other Remulla, Boying Remulla, the ombudsman, right? He will determine sinong talagang kakasuhan based on the available evidence. So, worry na ibang tao is that baka na naman watered down na naman yan kung sinong wala dyan, di ba? And then some are wondering, is it gonna be politicized, non-politicized? And then, some people are wondering, bakit parang mga Dutertes nakalusot so far? What about Pulong? Mini-mention na ibang tao, di ba? Because this is becoming relevant. Obviously, whatever is happening there, BBM is paying politically. That means people are not convinced. People want to see more. And whatever is happening right now, Dutertes are gaining. Sara's numbers even went up. This is SWA survey, hindi ito some mumbo-jumbo survey. No, I mean, to be legit. So my sense is, dapat carefully watch out natin what's gonna happen in the coming list kasi that list has huge political implications and at the same time legal accountability implications So I'm watching out for that and I'm also watching kung Pulong will be on that list. I mean, ano bang alam natin kay Pulong? Kasi sabi niya, everything naman is legit naman daw lahat. Maganda naman daw yung flood control sa Davao. Wala naman problema. Alam mo, kahit ano sabihin ni Pulong with regards to saying that everything is accounted for, bottom line is this, that
one district does not have the absorptive capacity for that much. to absorb 51 billion in 3 years. That's impossible. In other words, hindi mo kayang gastusin ang 51 billion para sa flood control sa isang distrito. That is way above kung ano yung kailangan ng distritong yun. Baka may ibang pangangailangan na hindi natin alam. Oh, exactly. Yun na nga. So please, don't even tell me na, it's checked out by COA. Hey, we all know COA is in on this. As sinabi na nga, di ba, COA gets Yung 1%. asasawa niya, contractor din. Di ba? Yung isang COA commissioner. Yun na nga. Si Mario Lipanya, di ba? So, yun yung nakapagtataka. And plus, dagdag din natin, na yung listahan na nga ng ICI, yung ginawa nila, the one that they asked for, filing of cases, weirdly enough, wala si Chis Escudero doon. Weirdly enough, wala si Mark Villar doon. So, Nancy Binay, all of them... Cabral worked with Mark Villar very closely. Right. All those years, Cabral worked with Mark Villar closely and parang ang protege niya yun eh. Yeah. Pero at the same time, ito pa yung nakapagtataka doon. Bakit kaya na, especially Cheese, nagtataka ako, COMELEC, they dismissed the initial investigation na wala daw wrongdoing. Tapos ngayon, walang charges filed against him. Wow, parang is he getting away scot-free right now? Or is there a deal being made na hindi natin alam? May mga negosasyon ba nangyari? May mga parallel negotiations. Hindi, for sure, ako lahat ng pangalan na involved dyan, may kanya-kanya silang string pulling, influence pulling, lahat ng influensya, lahat ng nila, to make sure na hindi sila makasama. Kahit na yung mga senador na napangalanan na, I'm sure behind the scenes, they are talking to everyone they know. Paano ba makakaano dyan? Paano ba ako maaalis dyan? Lahat, ganun naman. Ang nakikita ko dito sa flood control kasi ang problema, naghahanap ng single mastermind yung mga tao. Mukhang mukhang network yan. It's a whole mafia network, sobrang daming involved at nagtatakipan silang lahat. Sa sobrang dami ng involved, how do you choose kung sino yung una mong kakasuhan? I think yun yung biggest challenge dito na acceptable sa tao. Kasi hindi mo pwedeng kasuhan lahat kasi walang matitira Can we ask Mark on that? Kasi Mark, you're close with Vico. Vico is really the guy we have to give credit for. Talagang he gave a human dimension and authenticity. Kasi nung una, alam natin something is wrong. Pero nung nagsalita si Vico, he got the ball wrong. So, knowing Vico's version of things, you had a model, a triangle model, sabi ko, walang big fish, small fish dito. Lahat dito, whale. And it's like a triangle. Can you explain your model of corruption na inisip? Naisip mo? Nung in-explain ko dati, I view it this way, na merong triangle, na bawat side, merong kanya-kanyang big fish. Merong big fish sa DPWH, nandyan sila Cabral, sila Bernardo, and yung mga secretaries, dapat tignan. Sa contractor side, nandiyan yung sila Diskaya, yung mga contractor, yung mga sila Sunwest, at yung mga iba pang mga ina-allege na mga involved na nagbebenta ng projects. They get the projects from Cabral na they sell sa mga congressman sa budget nila para makuha nila yung project at doon sila kikita. So, yun yung mga big fish doon na bilyonaryo din. And then, doon sa proponent side, na interesting. Yung mga senator, congressman na nagpapasok ng budget doon sa scheme ni Cabral para makuha nila yung commission ng proponent na allegedly napakalaki, 20%. Mga insertionistas. Insertionistas. Mga insertion na there's nothing wrong with insertion per se, pero yung insertion ni Cabral, doon yung merong 20% na napupunta sa proponent. So, hindi mo masasabi na maaring mas malaki yung percentage ng proponent, pero lahat dumadaan sa DPWH So, meron silang cut dun sa lahat. So, So, coordinated network yan. Parang yung insertion sa hindi base sa gusto ng constituency nila, yun yung base sa napag-usapan nila with the contractors, with people inside the DPWH. Parang, is that what you're saying? Like, it was kind of a networked conspiracy of corruption, parang ganun. Oo, na to squeeze. Kasi iniisip ko yung sistema ng SOP, was matagal na yan, di ba? Bata pa lang siguro tayo, meron na silang dyan, mga 5%, 10%. Pero yung itong sa flood control, na they could squeeze so much. Sobrang laki. Whale lang nga, hindi na fish, bro. Na mas maraming nahahatian, mas maraming na nakukuha. So,
doon sumipa talaga yung sinasabi kong parang triangle na yun nila Makes sense. nila Cabral. Ang problema ko kasi with the sabihin ko na din with the ICI, hindi nila nakukwento ng maayos yung storya sa tao eh. Yep. Kasi kahit yung sinasabi kong yun, that's my analysis doon sa ano. Pero ang trabaho I believe ng ICI, aside from suggesting sino yung kakasuhan, is ikwento sa publiko ano ba nangyari. Paano nagawa yan ni Cabral? How does it start? So Cabral, gagawa sila ng plano for the budget, tapos itatanong sa congressman, o tapos yung congressman, o tapos pag gusto mo pa ng dagdag budget, dadagdagan ko, mag-i-insert pa ako para mas dumami yung flood control ko. So yun ang sana ma-explain ng mabuti nung ICI bago man lang sila kung ano man mangyari, kung mawala man sila or ano. Para yung kasi hinahanap ng tao. Hindi kaya that may report? I mean, pasara ng ICI eh. They can come up with a comprehensive report. Yes. Doon lalabas yung analysis nila ng the big picture. Yun ang kailangan. Kasi di ba ganun naman eh, kapag merong mga truth commission, they would tell to the people, ito nangyari from the mastermind all the way sa pag-commit ng crime, tas ganun yung nangyari. Pero Mark ako, I'm gonna give them a little bit of I'm gonna cut them some slack. Kasi tignan mo. ICI, you mean ICI? ICI. They didn't get enough budget, not enough support, not enough manpower. Isipin mo, they were using volunteers. Dahil walang budget, hindi nababayaran ng gobyerno. Kaka-reimburse lang last week. Yun nga, yung binigay na 40 million to do all of this work in 3 months. Sobrang kulang nun. They even had to get their own printers para mag-print ng mga papeles. So, I feel bad for them. Kaya na-stress yung mga yun na nag-resign na lang Kasi kahit ako naman, kung you're gonna tell me, find all the corrupt. Okay, I need this much manpower. Wala kaming budget. Sana yung budget? Na-late, na-delay. Ang daming mga issues. Mapapa-resign din talaga ako. At hindi biro yung trabaho nila. In fairness to them, hindi biro yung trabaho nila dahil sa dami ng sindikato na babanggain nila. Yung sinabi kong triangle na yun. Choose your poison kasi bro. Kung banggaan mo lahat, umubos ka na rin I mean, hirap talaga. Real talk to. Tapos kung hirap ka pa sa budget. So, real talk to. Yeah, I mean, let's be honest. Yeah. Like, if you walk into the room, everyone is a killer and criminal. How do you clean up the room without getting killed by the killers and criminals? Right. Diba? Pero, okay. Sa akin, Richard, ito. You said Boy Rabula is going to release these yung list ng sinong kakasuhan talaga. Right. Pero ito why is Jinggoy not in jail yet? Why is Villanueva not in jail yet? Di ba sinabi na nga, I mean, I'm just saying, I'm not saying they should Kasi Diskaya is already. I'm just saying that it was already recommended by the ICI na kasuhan tong mga to. Bakit hindi pa nakakasuhan? Pero si Diskaya nga, nakasuhan na. Yeah. O the DPWH engineers, nakasuhan na. Bakit hindi pa kinasuhan tong mga to? There was a direct link na with all the evidence. Yung iba, pina-resign at least. Right. I mean, like something at least happened to other sides. Kaya nga, so I'm thinking talaga, dito ako na-disappoint sa gobyerno natin, kina BBM, kasi nangako sila nito tapos hindi nila tinupad. I would have preferred they said, let's see, calm down, we will do what we can, but we'll try to do it before the end of the year. Hindi yung nangangako ka ng Pasko, then you don't do it. That looks bad on them. Yeah. Well, the president's approval is what? Net -3? Well, when was that survey done? Parang last month pa yata or something. But do you think it's gonna be better now? No, see, I don't think so. That's what I'm saying. I think it's gonna get worse. That's what I'm saying. That's even not the exact picture right now. Tapos na Pasko, wala pang nakulong. Talagang tatamaan si BBM. Pero yun na nga, bakit nga ba wala pang nakukulong ng mga senador o kaya kahit ng mga kongresista? Ano tingin niyo rason? Ano doon? No, I think they're really waiting for yung recommendations ng ombudsman. Kasi i-determine ng ombudsman kung mayroon silang certainty of conviction. Kung ito ay may laban sa mga korte. Because let's be honest, like, we have many people who have been lingering course and then the rest, like, scot-free na rin sila or something like that. So ako naman, feeling ko, sana hindi sila nangako ng hindi naman nila matupad or nag-overpromise sila or something. Or as Mark says, give a convincing story why it's taking longer than expected. Because to be honest, I had people like Justice Carpio, a couple of legal luminaries, on my shows over the past few months. Usually they say, even I think Dino was like, you're looking at around 6 months probably, realistically. Siguro January, February, March. Oo, kasi manpower yan documents, evidence. Kasi kung bara-bara mo gawin yan, makakalusot yung mga kurakot. So you want to have a very high certainty of conviction bago mo silang kasuhan. Our worry though is for me, I'm willing to wait, ayusin yan. Pero if
we're waiting because something else is going on, nine-negotiate sinong nasa lista, hindi. I don't wanna wait. I want kakasuhan nyo na ngayon, di ba? So this is my worry. Is it taking longer because sinisigurado na, di ba, na ang taas ng certainty of conviction at saka clear-cut yung case, airtight, or other things are going on without us knowing? I mean, Ako tingin ko pinagpasko lang yung mga senador. Siguro. huling. Like, Huwag nyo naman ako arestuhin ng Pasko, ganun. Baka may It looks mga bad. ganung Yeah. sigurado yan, meron niyang mga wheeling and dealing sa likod eh. Tsaka yung sa... pero si Jinggoy parang safe na siya ulit na dun sa with daddy pa, di ba? With daddy, the ultimate Oo. Ang issue ko for example, ito isang malaking issue ko din. Meron silang nahanap na around 250 flood control ghost projects, di ba? Parang ni-report yan na nahanap ng military, AFP, ganun. Ba't di nila ilabas lahat? But have you seen any, kung nasaan yung 250 na yon? Di ba? Bakit hindi nila ilabas ito yung 250 na ghost projects? Kasi pag hindi mo pa nilabas, baka may oras pa yung contractor na gawan yung may gagalawin na naman pag yan. pinapahaba mo, you give time doon sa mga contractors. Yung ghost projects, gawing totoo. Di ba? Hindi na siya ghost. Hindi na siya ghost. Kumbaga naging nagkatawang tao na siya doon sa tulay. Hindi naman ghost nandiyan, no? Baka, he believes in second chance. Si BBM second chance nito. Kung hindi mo mapapansin, baka mabuhay yung ghost project, maging buhay na sila. Baka mabuhay yung ghost project. Ba't hindi pa ilabas yung listahan ng mga ghost projects na 200 plus? Ang dami nun. Ilan pa lang ang nakakasuhan na lugar, 'di ba? Mindoro and Davao. Ba't yung Bulacan ang bagal? Doon ako nababagalan. Yung sila Bryce. Umamin na lahat. Humihingi nga sila ng Christmas furlough and something, di ba? Parang, grabe entitled sila, di ba? Humihingi sila. Baka naman, pwede naman, binigay namin yung Lamborghini namin. Like, you could see these guys are not feeling the gravity of the moment. Na dapat talaga hindi kayo safe. Imagine, hihingi pa ng Christmas, break yung mga yan. Para mag-state witness, di ba? Noong isang araw, di ba, nagbigay na din ng pera si Sims. Ay nako, yung binigay ni Sims, magkano yun? 16 million yata, 40 million, barya yun. Daily expense lang nila yun, pare, 16. Pare, remember, they were getting, 500 million a day na pinagpipiestahan nila. Sugal nila 1 billion, 40 million. Pambihira tong mga to. Pero ako, I believe, yung investigasyon papunta na doon kila Eric Yap. And, baka sa Duterte pa rin yung bagsak Baka doon pa rin yung kasi yun si Eric Well, Yap. not without reason. Let's just be clear. Kasi sasabihin ng DDSA, political motivated na. But let's be honest, talagang Cabral's, her rise to just Cabral, Diskaya, these are all Duterte babies. They would have been nobodies without the Duterte admin. I'm sorry, let's just be clear about it. Way before all itong kalokohan nangyari kay BBM admin, it was already reaching a critical point during Digong. Let's not forget that. Richard, I'll add to that. Na remember, nung nangyari kasi with Duterte and BBM, started nung nagka-fallout sila in 2023. Right. That's where it all started. The fallout in 2023 is what led to 2024. The fallout leading up to 2024, which is what led BBM to finally say, enough is enough. Yeah. Siguro he allowed the Dutertes to hold the coalition together. Yeah, I know, because kaya yung corruption nangyari. Para sabi ni BBM, sige, nanalo ko. Hands off. May usapan tayo. I'll let you do whatever you want. Kumbaga, tuloy ang ligaya para sa inyo. Because that's what happened with sina Cabral Di ba, tuloy ang ligaya. Basta yung wag mong gagalawin yung mga tao namin. Go, di ba? Yeah. That's why a lot of his cabinet members were from Duterte eras. Diba? So, hinayaan. Pero noong 2024, nasabi niya, this is too much na. Minumura na niyo ako, inaaway niyo ako lahat-lahat na, screw all of you. Then, you know what? This ends today. So, that's how I see it. I mean, just to be clear, that doesn't mean walang responsibility si Mark. Yeah. He should still have stopped it from day one, the moment na naging president siya. But we're trying to explain the reality of politics. Yes. In coalition politics, diba? Kung you're dependent on the other side to sustain the momentum, the coalition, and all of that. Parang yun din daw nangyari sa Congress, yun din nangyari. Like parang everyone wanted to keep everyone happy. And that's where it got really out of control. Wala na curb your greed, pabuyan na talaga nangyari. Until even BBM realized, I'm not invested in, there's no coalition anymore.
Di ba? Exactly. Let's just let the dice roll, di ba? Parang, tapos na yung midterms, di ba? Tapos na, like, the worst thing that could have happened already happened to him. Inaway siya ng mga Duterte, di ba? Pinakulong niya sa ICC Digong, nagkagulo-gulo. Tapos sa midterms, underperform siya. So I think, you're right. We're explaining this psychologically. Ibang usapan yung legal and moral responsibility. Yes. But at some point, sabi niya, I don't want this on my name once I go down in 2028. Na another Marcos oversaw another. At least he can say, this Marcos exposed what was going on. Ang kulang lang niya siguro, kulang niya talaga is he didn't expose it earlier, but it's because of that coalition politics. And we're just trying to, we're not justifying, responsibility pa rin niya. He's still the president of the republic. I mean, that's what I'm saying, yeah. Pero sa akin ngayon na nga, at least his legacy, he will go down as a president who exposed this. The problem with that, in the second half, hindi ito last year, last month. He still has 2.5 years to go. So, risky yung ginawa ni BBM, to be fair to the guy. And that's why, sabi ko nga sa isang podcast ko na, this is why I think people are giving him a poor rating because they're connecting corruption with BBM. But the idea is connect the exposition of the corruption with BBM. He's not getting credit for that. Pero yun nga to be honest, parang si Disca, British accent, to be honest, meron din siyang mga aliado na kinausap ko. Sabi nila, medyo in a sense, this could have been done more in a coordinated fashion na maayos. Not naman soft landing, like the heads would still roll, pero pati sila nagkakasala. Kasi I was there at the Congress, I look at the face of people, everyone's like, what is he doing? Kasi ang ganda ng build-up ng speech like parang happy lahat, ganun. Tapos wala nang mga Dutertes. Ito yung zona na walang Duterte, happy lahat. Good times, biglang, wait, what is this? Parang nag-off script siya. Bro, you should have seen the face. Yung si Cheese, kasi happy si Cheese, survive na siya, safe pa rin siya. Bro, something was lacking there, bro. And basically, BBM is just he's just jazzing this. He's just jazzing it. Right. So in a way, putting aside the moral culpability, legal culpability, may mga palpak din siya in terms of political strategy. To be honest, not to mention yung narrative also around this. Medyo, you tell me, Mark, like, do you think maayos yung kasi ngayon nakaka-catch up na si BBM, nag-vlog na siya, ganun. For me, dapat yun yung ready na from day one. When you announce the war on corruption, the whole machinery should get into motion, people getting fired, like talagang parang SWAT force. Hindi, parang he's still jazzing it. He's jazzing it hindi pa din Diba? Medyo jazzing it parang expose ko, bahala na kung anong mangyari. He wasn't really in control of the narrative from day one Kaya that's yun the right term, control of Kaya yun ang problema. Kaya kasi naglabasan na yung sa GMA si Jessica Soho na yung level of extent ng flood control yung kanya-kanya even yung sumbong sa Pangulo, yung nilabas niya yung listahan doon sa top 15 contractors I mean yung sa lahat ng DPWH na flood control projects inasa niya sa media o kayo na maglabas kung anong gusto nyong ilabas kasi syempre yung media went wild, di ba? In-expose lahat ng pwedeng i-expose doon na nagkagulo-gulo tuloy lahat tuloy pero can you blame, this is interesting for 6 years the media was under siege. Takot lahat. ABS-CBN was shut down. So basically, BBM just fed the crowd and it went completely out of control. Yung ginawa ng media. They're doing their job. They're investigating. But I think yun flood control na yun. Pero yun si BBM, he lost control of the narrative. Lahat na, pinuksan na. Unlike kung strategic, unahin natin dito, unahin natin doon, may ghost project dito. So, yun nawala na. Kumbaga, ngayon, di mo maintindihan anong direction na. Sino ba ang... And then we'll talk in the next episode, diba? Like, all sorts of people are coming out of the woodworks. But Chavit Singson now is also a hero against corruption, apparently. I didn't know that. I mean, it's a very interesting time, diba, si Chavit? How did Chavit become sorry, I didn't hear about it. No, I mean, diba, 3 months ago, September, si Chavit, nag-expose siya. Sabi niya, kasalanan niyo kasi hindi kayo nag-unify sa akin. I mean, honestly, what I'm saying is, sabi natin maganda intention ni BBM. Sabi natin, he really did a big risk. You still have to do it in a competent way. Right. There's still the strategy, communications. Ako feeling ko kasi, ang curse talaga ni BBM is, he easily won,
but he has a very hard time staying there and staying strong because he won with the Dutertes. He won with the baggage of the Marcos. So, ang dami niyang ipit na kamay. Ipit ng kamay niya dito. Ipit ng kamay niya. No, I mean, again, this is real politics. And then next year, he'll be ASEAN chair. He has to behave, be statesman-like. You know what I'm saying? Like, this guy is really actually working with two hands tied behind him, to be honest. And so, feeling ko, that's why, from day one, I was very realistic. We will be in this point by the end of this year. In fact, this is slightly better than I expected. At least Diskaya is in detention, right? But I was always very skeptical kasi talking even to the people inside, even they was like, wala daw center of gravity, walang clear plan. Kasi sabi ko nga, kung ang daming corrupt, you cannot go, and I want to end on this point on my part, like, if BBM also goes, if your approval rating is negative already, you're gonna be a lame duck soon. He's actually liable to be impeached at some point. I mean, what if maku yung mga tao sa Kongreso? Right. He could be impeached, with not very, you don't need many numbers to impeach the president. So, what I'm saying, like, he has to be careful here. Like, this could flip. I mean, kasi lahat tayo, tinitignan natin yung mga rally-rally eh. But the game could be over very quickly sa Congress lang kung mag-take over yung hostile forces or yung mga dating allies niya na estranged na ngayon sa kanya, diba? So I'm just saying, it's a very perilous situation and BBM really has to up his game. So talagang New Year resolution dapat niya is he has to go for gold next year. Ang thinking kasi nila is, we did it naman all eh. Nilagay naman natin si Digong sa ICC. In-expose naman natin. Ganun kasi yung internal narrative nila. Which is actually true. But it's not enough. It's nowhere near enough. People are asking way more. So, yun yung tragedy ni BBM in a way, which explains his current political predicament. I don't know, Chris, do you see where I'm coming from? Ako naman, like for me, siguro what I see is there is political will on the part of BBM because of all and that risk, he has because of all that he has achieved in terms of curbing corruption and criminality. Nakita natin yun eh. Exposing it. Exposing it. Yeah. Pero yun na nga, ang tingin ko kailangan niya gawin for 2026 is this, stronger messaging. Coming out stronger as a leader. Humarap siya. And wag na yung mahinahon na BBM. Kailangan, he should have that fiery BBM when he did that speech na sinabi niya, he ended with, titigil na natin yung mga pogos. Ganun yung BBM. The Lawag speech. February. That was his best speech so far. Yun, everyone stood up, pinlakpakan siya. That's what we need right now for BBM to do. Kasi if he doesn't do that, he will end up as a lame duck president and people are looking for that strong leadership. Nagagawa niya naman yung work kahit papano, pero kailangan niyang kumarap lang. Kailangan lang ng muka. Kailangan lang ng pakitang gilas in terms of yan na yung performance mo. Yung performative yan because that actually inspires people to believe in what you're doing. So, the work is there. Kailangan ngayon the messaging, like you said. Kailangan improve. I mean, he has some good messengers naman. Like sina Claire Castro, great messenger. Pero kailangan di marinig nila sa kanya. Yun yung para sa akin. And even kay Boying Remulla, great messenger. Magaling si Boying. Magaling siya. Pero yun, Boying has to perform. Siya naman, kailangan talaga mag-perform. We need people in jail. But BBM has to be the main messenger with the strongest message. Which is a perfect segue, no, for the next episode. Yes, Mark. Ako yung sa 2.5 years ni BBM, for me, ang kailangan niya talaga, yung mga legacy projects na magva-viral. Yun subway, yung mga infrastructure. Hindi naabot sa 2.5 years. Kung anong matapos mo sa 2.5 years. And ako, I think he should link it doon sa mga positive na nagawa nung kanyang dad. So of course, yung dad niya, martial law and all that, alam natin yung negative side. Merong mga positive side na napagawa. He should link that and kumaga iko-connecta niya na yung si Apo. Kasi yun yung strength niya sa loyalista niya for his base, yes. But I don't think it will work for the bigger. Him elected no the last election kasi they were thinking na half of the country voted for him. They were thinking about yung mga good projects ni Apo Lakay, like yung mga infra o ibang story, of course, yung all the corruption pero I mean on the infrastructure side, dapat siguro marami siyang ipakita for his last 2.5 years. Lahat ng kayang tapusin in that time, tapusin na nila. Para, kasi
yung mga tao titingnan anong na-accomplish mo for 6 years So meron siyang mga sa Pogo, kay Digong, sa corruption, pero Actually, Pogo, yung isa pa yeah. pero yung tao will look at talaga, yung more visual talaga, more infrastructure talaga yung titingnan. Well, he will be the ASEAN chair next year. Trump will likely come here. Xi Jinping, all world leaders will come here. Macron may come here. He'll have a chance to shine. I think he'll have a stage and all. Yun lang, paano niya gawin yan in a way that signals strength at home. Kasi internationally, mabango si BBM. Surprisingly, I mean, I'm based in Europe. Even Europeans like him. Like, Trump loves him, obviously. Like, and even Xi Jinping is giving a chance. Baka we can find some, stabilizing situation for at least for the next year or so. So, I think the ASEAN chairmanship next year for the president could be his opportunity to really up his game, project strength, talk about new rising Philippines and all of that. So, he still has a chance. I think perfect na maging ASEAN chair siya next year and will be the center of the global attention again next year. So, very, very good. But this is a perfect segue for our next episode because we're gonna talk about General Torre, who I think needs no advice on optics. Yes. I think he's a master of that. But congratulations, General Torre, for retiring as a 4-star general. Magandang pension yan for life. And then, of course, we're gonna talk about also some of the new stars or young guns or young goons. Na medyo, di ko lang, who are positioning themselves. Sabi ko nga, di ba, nature abhors a vacuum. People are sensing there's an opportunity to shine and all of that. So pag-usapan natin, Leviste, Barzaga, si Ma'am G, and the rest of that. So we have perfect guests with us. And pag-usapan natin, what are the best models of actually rebranding? Be Nice could be one of them. You said Abby, I said Nancy, Joy Belmonte, I think a very successful case of rebranding. So pag-usapan natin ang optics and all. So free advice natin yan dun sa mga kaibigan natin na kailangan mag-off ng game. Salamat for that fantastic discussion episode. All right. Thanks, guys. Okay, so kasama rin natin, nandyan sila si Edalita Pagara, Efren Rugambella, Lilia Summer, Michael Badajos, June Cabangunoy, nandyan rin si Franz Cesar Galang, Benaventura Morales Martel Jr., Edwin Salamanca, Elmer Pinaranda, Luigi Permetes, Rex Abergas, nandyan rin si DM, Aristotol Cadao Uandasan, Bong Barnachia, Alicia Lick, Jeronimo Baha, Pami, Ariel Madiha, nandyan rin si Joseph Tahodar, and Hayat Carlito Raimundo. Okay. So mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoong naming Diyos, sa banal na araw na ito ng linggo, kami nagpapasalamat sa buhay, kapayapaan at pagkakataong magsilbi sa bayan. Inilalapit po namin sa inyo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ingatan mo siya sa lahat ng panganib, gabayan sa bawat pasya, at patatagin ang kanyang loob upang manaig ang katotohanan, katarungan at kabutihan. Bigyan mo siya ng karunungan, lakas at malinaw na pananaw upang maitaguyod ang kapakanan ng sambayanang Pilipino. Naway ang kanyang pamumuno ay maging daluyan ng pagkakaisa at pag-asa. Idinadalangin ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno,
bayan ay umaangat. Bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, ang puso ng bayan. Ikaw ang hinahanap, ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa,